Kung gusto mong mag-ride, mag-relax, at mag-swimming sa halagang makakatipid ka at malapit lang sa Metro Manila, tara, punta tayo sa Bato Spring Resort. Dito yan sa San Pablo, Laguna. Grabe, ang ganda ng lugar. Malinaw at malamig ang tubig. Pwede ka ring magpamasahe sa Mala Mini Falls na liguan. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig dito. Eco-friendly. Sagana sa mga naglalaki ang puno ang nakapalibot dito. Nakaka-relax talaga. Kaya heto na, silipin na natin ang Bato Spring. Let's go! So, heto na nga mga amigo. Nag-ride ulit kami at kasama ko ang aking OBR. 3:30 na ng madaling araw kami nag-ride out at dito na kami dumaan sa may St. Dominic, sa may Aguinaldo. Pero pwede ka ring dumaan sa Alabang, papuntang Calamba. So kumaliwa na nga kami dito sa may St. Dominic at nagtuloy-tuloy na. Dumaan kami ng Molino at Carmona. Tagos na namin sa may Binyan, Laguna at tuloy-tuloy na papuntang Calamba. Medyo madilim pa rin pagdaan namin ng Santo Tomas. Sarap ng biyahe namin. Halos konti lang ang mga kasabay mong sasakyan. Madami rin kaming nakasabay ng mga riders. Nang dumating kami sa may San Pablo City, medyo maliwanag na. Halos mga truck na ang nakakasabay namin sa kalsada. Tinaak na nga namin ng San Pablo Dolores Road. Malapit na ito sa aming destinasyon at ang lamig ng hangin pagdating dito. Tagos sa jacket ang lamig. Bale sa may bandang kaliwa mo nga pala makikita ang pasukan dito sa Bato Spring. Astig ang daan, parang tumutulay ka lang. Pero ingat lang, pag nagkamali, baka ikaw ay sumemplang. The best ang paligid para talaga sa mga nature lover ang lugar. Mapapawaw ka talaga, Gar. Ba't di ko sinunod yun? Naka-on yan, naka-on. Uy! Uy! One way naman to eh. Kasi dun sa kabila yung ano. Ba! Tayo yung pinakamaaga siguro kung walang nag-overnight. May pinakamamura na yung 800. Kaya lang mas mahal ngayon kasi linggo eh, malamang asahan na. Yung ang sakit sa puwet. Oh, oh. Sundan natin sila. Oh my goodness. Prepare your payment daw. Ayun na, ito na oh, 200, 300. Pero kami na yung una nasa listahan. 6:30 na nga kami nakarating at kung may pila, kami yung una bukod sa mga nag-overnight at wala pang tagasingil sa entrance kaya nag-antay kami ng kaunti. 200 nga pala ang bayad at kung mag-overnight ka naman, 300 ang bayad. Time check, ito pala. Wala 6, eksakto. Umalis kami doon ng 3:30 na yata. 3:30
4:30, 5:32. 2:30. Pagkabayad nga ng entrance, dumiretso na kami at naghanap na ng cottage namin. Dito kami sa malapit sa paliguan para swabe lang. Lapag na ng mga gamit at konting chika-chika at pahinga muna. Kaya heto na, silipin na natin ang Bato Spring. Uwian na. Palabas na kami ng resort. Bale, ang naging gastos namin sa lugar ay 500 pesos sa cottage at 200 pesos naman sa entrance per head. At 5 kaming lahat, so bale 1,500 pesos. May mga dala kaming pagkain at lutuan. Kaya masasabi kong tipid talaga. Suggest ko rin na ganun din ang gawin nyo. Magdala rin kayo ng sarili nyong pagkain at lutuan dahil medyo may kamahalan ng mga bilihin dito. Yun kung ikaw ay nagtitipid. Pero kung hindi naman at maanda ka naman, ala sige, go! Bilhin mo ng lahat ng food at kailangan mo dito sa lugar. So bale sa Tagaytay na kami dumaan pa uwi dito sa Ligaya Drive o yung Sungay Road. So paano mga amigo, maraming salamat sa panonood. Next time ulit, safe riding sa lahat. Brr, brr. Kakaliwa because we're going to Aguinaldo Highway. Ayan, katapusan na ng balita.